Good afternoon, everyone. So, this afternoon, ayan, ito yung ating mga gagawin. Ready na ang aking lalagyan. May carrot na ako dito, may tomato na ako dito, merong ginger ako dito, at saka meron din akong tirang mushroom last time, okay? So, meron tayong lulutuin ngayong hapon. Nagsasaing na rin ako ngayon, kasalukuyan. But before anything else, sagutin mo natin tong comment ni teacher. Hi po, I'm on my process na po sa pag-secure ng requirements po. I have a question po. Pwede po ba if yung tita ko po yung magpapateko, since siya naman po yung nandun sa Manila, malayo po kasi ako. Okay, good ito sa mga nasa Visayas or Mindanao. Para to sa inyong lahat. Or kung malayo kayo sa Manila, for example, nasa pinaka-northern part talaga kayo ng ating country, para din po ito sa inyo. Now, direct answer is yes. Anyone po nakakilala mo, pwede po talaga siyang mag-process sa TECO mo or sa kahit anumang mga documents mo sa TECO. Given na bigyan mo siya ng authorization letter na siya yung mag-represent sa iyo. Okay? So, kahit hindi mo siya kapatid or auntie or hindi kayo magkapareho ng apelido, as long as trusted siya na person, kilalang kilala mo siya, basta mag-ingat lang kayo ha, kasi hindi natin alam ang panahon ngayon. Dapat alam nyo talaga kung sino yung inutusan ninyo, kasi syempre mga dokumento ito, tapos maglalabas ka ng pera. Okay? So, make sure lang na alam or kilalang kilala nyo po yung tao na yan. Okay? Again po, sa tanong na ito, yes. Anyone na kakilala mo na nandun ngayon sa Luzon, lalo na kapag malapit siya sa Makati, nako, mas ideal talaga kasi nandun yung location ng nag-iisang TECO sa Philippines. Okay? So, pwede nyo pong gawin yan. Meron din pong isang paraan, kung wala po kayong mga relatives sa Luzon, pwede din po kayong maghanap ng mga legit na mga agents ngayon na ang trabaho talaga nila is ang mag-process ng mga documents ng mga OFWs talaga. Ako meron akong kilala na inuutusan ko talaga siya. For example, nag-renew ako ng aking lisensya. So, sila talaga yung pinagawa ko sa lahat at napakapulido po talaga. Like, ang advantage kasi pag meron tayong or lumapit tayo sa isang agents, alam na nila kung ano yung gagawin. Bale, hindi mo na kailangang isipin or hindi mo na kailangan magtanong sa mga kilala mo dito sa Taiwan or kahit sino pa man kung ano yung mga documents na isasubmit kasi yung agent mismo alam na nila kung ano yung gagawin. Yun din po yung advantage kapag sa agent tayo nagpatulong. Although meron tayong mga additional fee talaga, expected na yan. Pero of course, kahit naman yung mga relatives niyo or mga kakilala niyo, magbabayad pa rin naman kayo niyan, di ba? So, parang same lang din. Pero sa agent, hindi ka na talaga mahihirapan. Like, sila yung may alam talaga kung ano yung gagawin. So, all you need to do is to submit all the documents and give the money they need. Okay? Para ma-process yung documents niyo. But again, going back to the query, yes, pwede po ninyong utusan ang inyong auntie or inyong mga relatives na mag-process na inyong documents sa TECO. Bye-bye!